Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, napakarami nating dahilan para sumuko. Pero meron tayong dalawang mabuting dahilan para magpatuloy at para lumaban. Una, binigyan tayo ng mabuting espiritu, ang espiritu ng lakas. At pangalawa, meron tayong mabuting Diyos na palaging nagpapaulan ng mga mabubuting pagpapala at grasya sa atin. Kahit na tayo hindi karapat-dapat, kahit na tayo ay nabubuhay sa pagkakasala, nananatili pa ring mabuti at mapagmahal ang Diyos sa atin. Kaya bakit tayo susuko? Magtiyaga tayo, magpursige tayo, magpatuloy tayo sa mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng pag-asa. Hilingin natin muli ang awa ito sa Panginoon para makita tayo minsan pa karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Ninaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan, para kusang sundin ang iyong kalooban, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihang mong mga salita ay bumaba mula sa iyong maharlikang trono sa langit. Pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na magdirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga itos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit. At pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilikha ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula. At lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat. Sa ilalim ng iyong pagkalinga, matapos masdan ang kamanghang-manghang gawaing iyon. Tulad niya'y mga kabayo sa sariwang pastulan. Parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo, O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa
niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto, noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga gintot pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay Kanyang inilabas na lugod. Nang Kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, isinaysay ni Jesus sa kanya malagad ang isang talimhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghina. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. Sa lungsod ding yun ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako'y mainis sa kaparirito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi na masamang hukom? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanya mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang anak ng isang ina. Umuwi daw po siya sa bahay nila. Umiiyak itong anak. Nagrereklamo po dito sa kanyang nanay. Sabi niya, "Ma, ayaw ko na sa school." Sabi po nitong anak, "Palagi na lang galit sa akin ang mga teacher. Pagkatapos, inaaway pa ako ng mga estudyante. Pagka-uwi ko pa sa bahay, ang dami kong homework, ang dami kong trabaho, ang dami kong kailangan gawin. Ayaw ko na. Gusto ko na mag-give up." Ito pong nanay, sabi niya, "Anak, hindi ka pwedeng mag-give up." Sabi ng bata, "Bakit? Ayaw ko na talaga." Sumagot po yung nanay, sabi, "Anak, di ka pwedeng sumuko kasi ikaw ang principal." Sabi niya. O nga naman po, no?
Mga kapatid, minsan gusto din nating sumuko sa buhay. Di po ba? Kapag patong-patong na mga problema, kapag hindi tayo sigurado, tayo nalilito, kapag feeling natin tayo'y mag-isang lumalaban lang. Parang yung pong balo o widow na ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Isipin niyo po, imagine nyo, wala siyang asawa, wala siyang katuwang sa buhay, wala naman siyang malakas na baker, isa lang siyang babae, maliit, mahina, nag-iisa. At sino po ang kalaban niya? Ito pong corrupt na judge. Mayaman, makapangyarihan, kilala, notorious, mabagsik. Pero ano pong ginawa nitong balo? Matapang siya. Hindi siya tumigil. Nagpursige siya. Hindi niya inisip na walang pag-asa. This poor widow kept coming. She kept asking. She kept knocking. And in the end, there was a happy ending. That even the judge was unjust. He gave in to the widow's request. 3 things that we can learn, my dear friends. When we feel we are alone fighting in our life. 3 things that we should remember if we feel that we are ready to give up. First, persistence is more powerful than strength. I will repeat that. Persistence is more powerful than strength. The widow was weak, but she had something the judge did not have. She had persistence. Minsan, hindi kailangan ng malakas na katawan o malalaking koneksyon. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang puso na hindi sumusuko. Di po ba? Napakaganda nga po nung aking nabasa nung minsan ang sabi, a river cuts through rocks, not because of its power, but because of its persistence. O nga naman po, ang tubig malambot lang, pero kung yan ay tuloy-tuloy, kaya niyang sirain, pati ang mga bundok, ang mga bahay na gawa sa bato. Di po ba, mga kapatid, ang pagtsatsaga mo ay ang kapangyarihan ng iyong pagkatao. Basta't magpursige ka, magtatagumpay ka, bandang huli. Ang panalangin para maging epektibo, kailangan din walang tigil na dapat nating gawin. Yes, pray with all of your heart. Pray genuinely. But the Bible also tells us, most especially Jesus reminds us, that we should pray persistently. Itong kwentong ito, sabi niya, kinwento niya para matutunan natin na wag tayong titigil, wag tayong magsasawa sa panalangin. Prayer is our way to create miracles. Kapag walang tigil ang iyong pagdarasal, napapansin yan ng Diyos. Napupukaw ang loob ng Panginoon sa matyaga natin at walang tigil na pananalangin. At kapag walang tigil ang iyong pagdarasal, kung hindi man mabago ang iyong sitwasyon, ikaw ang nagbabago. Di po ba? Persistent prayer changes our situation. If not, it changes you to become a better person, to become a stronger person, to become a holier person. Remember that. Persistent prayer creates miracles in your life. But secondly, remember also, my dear friends, you are never truly alone. Balikan niyo po ang naramdaman nitong balo, nitong widow. Wala siyang sinabi sa sarili niya na mag-isa ako, kawawa ako. Hindi po siya nag-self-pity, pero ano ang paniniwala niya? Sa kanyang kalooban, naniniwala siya na kasama pa rin niya ang Diyos. God was with her all the way. Ikaw din, kapatid, kailangan mong matandaan yan, that God is always with you. Ito ang pangalan ng Diyos na ating sinasamba. He is the Emmanuel, the God with us. Kaya kahit na ikaw ay nasa hospital, nagpapagaling, nasa broken relationship ka man, ikaw ay nalulungkot. Mag-isa ka man, nagre-review para sa board exam. Malayo ka sa iyong pamilya, ikaw ay nasa abroad at naho-homesick.
Hindi ka maintindihan ng iyong mga pamilya, feeling mo you are against the world. Palagi mong tandaan, kapatid, hindi ka nag-iisa dahil kasama mo palagi ang Diyos. Amen? Sabi nga po ni Jesus, will not God secure the rights of His chosen, who call to Him night and day? Ibig po sabihin, hindi tayo ipapahiya ng Diyos. Lalong-lalo na kung ikaw ay tapat, kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay walang sawa na tumatawag sa Diyos. The good news is God hears all of our prayers. And God will help you, most especially if it is for your own betterment. Kung nga kayong mga magulang, alam niyo yung nakakabuti sa mga anak niyo. Mas lalo na ang Diyos. Kaya nga ang tawag natin sa Kanya, Ama. He is our divine parent. Believe that everything that is happening in your life is for the betterment of your soul. But third and last, remember and understand that faith is fighting even if you do not see the results. Yan ang pananampalataya. May pananalig ka sa Diyos kapag lumalaban ka, nagpapatuloy ka, kahit na hindi mo nakikita. Natapos po yung kwento ni Jesus sa isang tanong. Sabi niya, kung darating ba daw ang anak ng tao sa huling araw, makakakita ba siya ng taong nananampalataya, naniniwala, nananalig sa Diyos? Ang tanong, lalaban ka pa rin ba hanggang dulo? Kahit na wala kang nakikitang resulta, bunga o walang nagbabago dyan sa iyong sitwasyon. Ang totoong lumalaban, nagpapatuloy, hindi dahil mayroon siyang nakikita, pero nagpapatuloy siya dahil naniniwala siya. Kaya kapatid, if you feel that you are losing the fight, please don't stop. Don't give up on praying. Don't give up doing good. Don't give up on God. Walang natatalong matyagang nagdadasal. Walang nabibigo na gumagawa ng mabuti. Walang nasasawi na nananalig sa Diyos. Amen? Because even if you feel you are alone, God is there fighting besides you. Remember, our feelings may be true, but they do not speak what is happening in reality. Hindi dahil nararamdaman mo pangit, na pangit talaga ang realidad, ang karanasan. Hindi po ba? Ang pinakatotoo ay meron tayong isang Diyos na mabuti at hindi Kanya papabayaan kahit na anong mangyari. Nang po minsan, may napanood po akong isang interview ni Berwin Mailey. Yan pong komedyante. Hindi ko po alam kung kilala nyo itong si Berwin. Sabi po niya, napakaganda nung interview niya. Nung pong naging Christian daw siya, nagbago siya ng buhay, tinalikuran na niya yung bisyo, yung pambababae. Sinubukan daw po siya ng Diyos. Kasi yung misis naman niya, siya po yung naglalaki. Nakamit daw po ng iba yung kanyang misis. At napakasakit daw po para kay Berwin nito. Pero hindi po siya sumuko sa kanyang asawa. Anong ginawa po nitong komedyante, si Berwin? Araw-gabi, pinagdarasal daw po niya yung kanyang misis. Nung isang araw, nagpaalam daw yung misis niya sa kanya, aalis siya. At alam po ni Berwin, makikipagkita daw po yung misis niya dun sa lalaki niya. Hinayaan lang po niya. Nung pag-alis, miiyak si Berwin, nagdarasal, asking the Lord for help. Sumakay daw po yung misis niya dun sa taxi, umalis, lumayo sa bahay nila. Pero ilang saglit, bumalik na naman yung misis niya. Niyakap si Berwin, humihingi po ng tawad. Nagbago siya. Ano po yung nangyari? Kwento po ni Berwin. Nung daw po, pagkasakay ng misis niya doon sa taxi, nakakita daw po itong babae ng CD, Christian song. At yung topic o pamagat po ng CD is about prayer and repentance. Pagbabalik loob sa Diyos, pagbabagong loob, pagsisisi. At nakita daw po ng misis ni Berwin ito, parang sign coming from God to stop her unfaithfulness, to go back to her husband. Yun daw po yung naging dahilan bakit hindi na nakipagkita itong babae doon sa kanyang lalaki. Is that just a coincidence? Aksidente lang po ba na makita niya yung seeding yon? I think not. Ito po ay isang milagro.
Di po ba? At bakit po nangyari ito? Anong naging dahilan ng kanyang pagbabago? Anong nakatulong sa kanya? Yung walang sawa at walang tigil na pananalangin ng kanyang asawa para sa kanya. The persistent prayer bore a beautiful, good, and miraculous fruit. God created the miracle because He heard that persistent prayer of the husband. Kaya napakaganda po nung sabi ni Saint Jose Maria Escriba. He said that don't give in to defeat. Be stubborn in struggle. For he who perseveres will always win. Sinong palaging nananalo? Hindi po yung mapera, hindi yung malakas. Ang palaging nananalo ay yung matyaga, yung nagpupursige, yung hindi tumitigil, nananalig, nananampalataya, umaasa. Mga kapatid, magtiyaga po kayong kumapit sa Diyos. At kung malapit na kayong sumuko, tandaan nyo, nakakapit palagi ang Diyos sa inyo. At hindi kanya bibitawan. Kahit ano pa ang feeling mo, hindi yan ang katotohanan. Dahil ang totoo, meron tayong mabuting Diyos, sobra-sobra, na ang nais niya makasama ka niya sa buhay na walang hanggan. Muli po mga kapatid, 3 paalaala. Kung mag-isa kang lumalaban at kung kala mo ikaw ay natatalo na sa buhay. Una, may lakas ang iyong pagtsatsaga. Pangalawa, hindi ka mag-isang lumalaban, kasama mo palagi ang Diyos. At pangatlo, lumaban ka, magpatuloy ka, kahit na wala kang nakikitang resulta o bunga. Dahil ang Diyos, nakikita naman niya ang iyong tiyaga at dahil sa iyong tiyaga, papalitan niya yan ng pagpapala. Kung nga ang mga masasamang tao, marunong maging mabuti sa ibang tao, paano pa kaya ang ating mabuting Diyos? Mas higit pa ang kanyang kabutihan, higit pa ang kanyang pinagkakaloob sa atin. Mas mabuti ang Diyos. Kaya magtiyaga ka lang, magpursige ka lang, lumaban ka at ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng tagumpay ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo ng walang humpay at huwag mawalan ng pag-asa sapagkat bibigay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na tumatawag sa kanya sa araw at gabi. Pinapalakas ang ating loob ng katuroang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, at huwag mawalan ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananalangin, walang humpay, upang kami ay maging kaisa mo. Nihiling namin ito kay Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga nagtitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa Kanya pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asam dahilan na pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan na nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of my midst disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang loob ang banal na pakikinabang at tiniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandang loob ay manatili sa amin palagian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Naanyayahan ko po kayo na ilagay ang inyong kanang kamay sa inyong mga dibdib o puso at sabay-sabay natin dasalin ngayon ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving us. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. We trust in your power and grace that sustain and restore us. Loving Father, touch us now with your healing hands. For we believe that your will is for us to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover us with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way that you created it to function. Touch also our mind and our emotions, even the deepest recesses of our hearts. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit, empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary,
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio o Petralcina, Pray for for us. us. Muli po ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga araw-araw na sumusubaybay sa ating pong banal na misa. Napakalaking tulong po ng inyong mga dinodonate, tinutulong sa ating parokya, hindi lang po sa ating mga construction sa loob ng simbahan, kundi lalong-lalo na din ang ating tulong sa mga scholars natin, sa mga bata. Una sa mga binibigyan ng baon at pangalawa sa mga pinag-aaral po natin na mga college students. I hope and pray that the Lord will continue to bless you abundantly. Pero muli, mga kapatid, paalaala po para sa mga malapit ng sumuko, sa mga nadidepress sa inyo, that first, your persistence is your power. Yung palagian, walang humpay, may epekto sa'yo yan. O nga, yung mga palaging kumakain, tumataba. Hindi po ba? Palaging nag-iisip sa problema, tumatanda. Yung mga palaging iniisip na lang negosyo, nagiging haggard ang itsura. Pero may epekto din po. Gumaganda ang iyong kalooban, ang iyong pagkatao kapag hindi ka tumitigil sa iyong pagdarasal. Kapag nagtsatsaga ka na nananalangin sa Diyos. But secondly, remember you are never alone. And you would discover that when you pray. When we pray, it may be silent, but it is through prayer that we experience and feel the presence of God. So when you are depressed, when you're sad, go to prayer. But also when you're happy, go to prayer. Be grateful so that you will feel great. But third and last, remember to continue even if you do not see any results. Ang iyong paglaban at pagpapatuloy ay hindi dapat nakadepende sa mga resulta o sa bunga ng iyong ginagawa. Ang iyong pagpapatuloy ay dapat nakadepende sa mabuting Diyos na naniniwala sa atin. Not every day you will see a result in what you are doing. And yet what matters most is that God believes in us. When you believe that God believes in you, you will have that strength and power to continue. Kaya nga po, sa araw na ito, muli, pagpatuloy natin ang ating pagdarasal. Huwag ka susukong magdasal. Makikita mo magkakaroon din ng milagro, himala at pagpapala sa iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.